Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ka ba yuyuko? Ito ang magaspang na sigaw na umalingaw-ngaw sa gitna ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Ngunit ang naging reaksyon ng babaeng pinagsabihan nito ay taliwas sa inaasahan ng lahat. Patawad, maaari mo bang ulitin ang sinabi mo? Isang kalmado ngunit nakakakilabot na boses. Saan ninyo pinakikinggan ang kuwentong ito ngayon? Nasa bahay ba kayo at komportableng nagpapahinga o nasa biyahe sa MRT papasok sa trabaho? I-comment ninyo sa ibaba. Magsisimula na ang isang kapanapanabik na kwento. Panoorin ninyo hanggang sa dulo at siguradong mapupuno kayo ng magagandang kapalaran. Hunyo 12, 2023, Araw ng Kalayaan. Isang hindi kapanipaniwalang pangyayari sa isang pagdiriwang sa Rizal Park, Maynila. Sabi ng mga taong naroon, hindi pa rin nila malimutan ang nasaksihan nila sa araw na iyon. Ang bida natin ay si Clara Reyes, 42 taong gulang. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong babae. May taas na 5'5", maayos na bob cut na buhok, nakasuot ng itim na blouse at beige na pantalon. Isang tipikal na anyo ng isang babae sa kalagitnaan ng kanyang edad. Ngunit, mayroong isang espesyal na kasaysayan si Clara na hindi alam ng marami. Siya ay isang dating opisyal ng militar na umabot sa ranggong major. Isang pambihirang tagumpay para sa isang babae sa Special Forces ng Philippine Army. Pagkatapos magretiro, nagtrabaho siya bilang isang corrections officer sa New Bilibid Prison. Subalit sa araw na iyon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, may mga hindi inaasahang bisitang dumating. Sila ay mga miyembro ng isang maliit na gang na nag-ooperate sa lugar ng Bonifacio Global City. Kilala sila sa kanilang pagiging basagulero at nanggugulo sa kalye. Apat sila lahat, mukhang nasa huling bahagi ng kanilang 20s hanggang unang bahagi ng 30s. Lasing sila at walang pakialam sa kabanalan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Araw ng Kalayaan ngayon, kaya dapat malaya rin tayong magsaya. Sigaw nila. Hindi nila pinansin ang pagkairita ng mga tao sa paligid. Noong una, sinubukan ni Clara na huwag silang pansinin. Sa trabaho niya bilang corrections officer, sanay na siyang makakita ng mga ganitong uri ng tao. Ayaw niyang makipag-away. Ngunit, ang kanilang mga kilos ay nagsimulang lumampas sa hangganan. Sinimulan nilang pagtripan ang mga lolo at lola na dumalo sa pagdiriwang. Hoy, mga lolo't lola, araw ng kalayaan pero bakit ang lungkot nyo? Magsaya naman kayo. Sa ganitong paraan nila sinimulang asarin at guluhin ang mga matatanda. Hindi na nakatiis si Clara, kaya nilapitan niya sila para sawayin. At doon na nangyari ang lahat. Isa sa mga miyembro ng gang ang nakakita kay Clara at binitawan ang nakakainsultong salitang iyon. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ka ba yuyuko? Mula sa sandaling iyon, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mukha ni Clara ay biglang naging malamig at seryoso. Ang mga alaala niya noong nasa Special Forces pa siya ay nagsimulang bumalik. Kung kayo ang nakasaksi sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Siguradong mag-iinit ang ulo ninyo habang kasabay nito ang pag-aalala. Ngunit, ang reaksyon ni Clara ay talagang hindi inaasahan. Sa halip na magalit, lalo pa siyang kumalma. Ang pagkontrol sa emosyon sa ganitong sitwasyon, iyan ang tatak ng isang dating Special Forces. Para mas maintindihan ninyo ang mga susunod na mangyayari, ikukuwento ko pa ng mas detalyado kung sino si Clara Reyes. Si Clara ay isinilang noong 1981 at lumaki sa Quezon City. Bata pa lang, mahilig na siya sa sports, lalo na sa taekwondo at arnis. Naging varsity player pa siya ng taekwondo noong high school. Bata pa lang si Clara, iba na ang kanyang pakiramdam para sa hustisya. Hindi niya matiis na makitang may mga kaibigan siyang inaapi, sabi ng kanyang high school advisor. Sa katunayan, sa buong panahon niya sa paaralan, madalas siyang class president o vice president at siya ang nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang klase. Sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong physical education. Ang una niyang plano ay maging isang guro sa PE. Ngunit noong 3 taon niya sa kolehiyo, nagbago ang kanyang buhay nang hindi sinasadyang dumalo siya sa isang military recruitment seminar. Ang mga babae ay may kakayahang magpakitang gilas sa militar.
Lalo na sa mga special units tulad ng Special Forces, maraming babaeng opisyal ang naglilingkod doon. Pagkarinig nito, nagpasya si Clara. Pinili niya ang landas ng pagiging isang opisyal ng militar. Noong una, tumutol ang kanyang mga magulang. Sabi nila, bakit pa kailangang magdusa ng anak nilang babae sa militar, ngunit buo na ang desisyon ni Clara. Noong 2004, matapos makapagtapos sa Officer Candidate School, OCS, unang na-assign si Clara sa isang regular na supply unit. Ngunit, mayroon siyang ibang layunin. Ito ay ang makapasok sa Special Forces. Ang Special Forces ay ang elite unit ng Philippine Army. Mas mahigpit ang kanilang selection process kaysa sa regular na unit, at ang training ay napakatindi. Lalo na para sa isang babae, ang pag-apply sa Special Forces ay isang pambihirang bagay. Sa ikalawang taon niya sa serbisyo, nag-apply si Clara sa Special Forces. Pinigilan siya ng mga kasamahan niya. Bakit mo papapahirapan ang sarili mo? Maayos ka na naman sa pwesto mo ngayon. Ngunit hindi siya sumuko. Pumasa siya sa selection test ng Special Forces at tiniis ang matinding pagsasanay. Para sa isang babae, ito ay isang kahanga-hangang nagawa. Ang 15 taon sa Special Forces ay nagturo ng maraming bagay kay Clara. Ang pagpapanatili ng kahinahunan sa gitna ng matinding sitwasyon, ang kakayahang magdesisyon agad sa oras ng krisis, at higit sa lahat, ang isang matatag na pag-iisip. Ang training sa Special Forces ay sobrang hirap. Pero dahil doon, nalaman ko kung gaano ako kalakas, sabi ni Clara sa kanyang mga kasamahan. Sa katunayan, maraming beses siyang nakatanggap ng parangal sa Special Forces at siya ang pinakamabilis na na-promote sa kanilang batch. Ang pag-abot niya sa ranggong major ay isang pambihirang tagumpay para sa isang babae. Noong panahong iyon, si Clara ay isa lamang sa iilang babaeng major sa buong Special Forces. Ngunit noong 2019, gumawa si Clara ng isang hindi inaasahang desisyon. Nag-apply siya para sa maagang pagre-retiro. Ito ay sa kabila ng posibilidad na ma-promote pa siya sa Lieutenant Colonel. Bakit ka aalis? Kaya mo pang maging Lieutenant Colonel, sabi ng kanyang mga kasamahan, ngunit buo na ang isip ni Clara. Gusto niyang subukan ang isang bagong hamon. Ang landas na pinili ni Clara, matapos magretiro, ay ang maging isang corrections officer. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga karanasan sa militar para sa kapakinabangan ng lipunan. Lalo na, gusto niyang tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng rehabilitasyon at paggabay. Sa ika-4 na taon niya bilang corrections officer sa New Bilibid Prison, nakilala si Clara sa tawag na Major Bacal Reyes ng kanyang mga kasamahan. Ito ay dahil sa kanyang hindi natitinag na disposisyon sa anumang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit dumalo si Clara sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay simple lamang. Ang kanyang ama ay isang veterano ng Marawi Siege. Bawat taon, sa Araw ng Kalayaan, dumadalo siya sa pagdiriwang bilang pag-alala sa kanyang ama. Ngunit sa araw na iyon, sa isang dapat sanay mapayapang pagdiriwang, nangyari ang ganitong gulo. Ang mga gangster ay nanggugulo sa mga matatanda at sinabihan pa siya ng mga nakakainsultong salita. Ang mahabang pasensya ni Clara ay malapit ng maubos. Patawad, maaari mo bang ulitin ang sinabi mo? Sa kalmadong tanong na iyon ni Clara, lalo pang nag-init ang ulo ng mga gangster. Inisip nilang minamaliit sila. Ano to? Te? Minamaliit mo ba kami? Hoy, taga saan ka ba? Lumapit ang leader ng grupo kay Clara. May taas siyang 5'11", maskulado, at may mga tattoo sa leeg at braso. Ang pangalan niya ay Marco Vargas, 22 taong gulang, isang miyembro ng gang sa BGC. Si Marco ay sanay na manggulo at mangikil ng pera sa kalye. Ang kanyang specialty ay ang pananakot sa mga babaeng nag-iisa. Ate, kilala mo ba kami? Walang hindi nakakakilala sa amin sa BGC, pananakot ni Marco kay Clara. Narinig ang bulungan at pag-aalala ng mga tao sa paligid. Okay lang kaya? Yung babae? May tumawag ba ng pulis? Nakakatakot, hindi ko kayang tingnan. Ngunit si Clara ay hindi man lang natinag. Sa halip, kalmado niyang tiningnan si Marco at nagsalita. Sabi mo sikat kayo sa BGC. Ano po bang partikular na trabaho ang ginagawa ninyo? Sa tanong na iyon, natigilan si Marco. Karaniwan,
Ang mga tao ay natatakot o umiiwas sa kanila, ngunit ang babaeng ito ay nagtatanong pa. Ano? Gusto mo bang mamatay? Itinaas ni Marco ang kanyang kamao at nagbanta. Ang iba pa niyang kasamahan ay pinalibutan si Clara. Ngunit sa sandaling iyon, unang beses na ngumiti si Clara, ngunit hindi ito isang mainit na ngiti. Isang ngiting may dalang kilabot. Tinanong mo kung gusto kong mamatay, pero iyan ang tanong na gusto kong itanong sa inyo. Bumaba ng isang tono ang boses ni Clara. Biglang tumahimik ang paligid, para itong katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nakaramdam si Marco ng kakaiba. Ang aura ng babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Ngunit nasimulan na niya at maraming tao sa paligid kaya hindi na siya maaaring umatras. Tinatarantado mo ba kami? Papatayin talaga kita. Sumigaw si Marco at iniunat ang kamay para hawakan ang balikat ni Clara. Ngunit sa isang iglap, isang pagkilos na kasing bilis ng kidlat ang naganap. Hinawakan ni Clara ang pulso ni Marco at sa isang iglap ay pinilipit ang kanyang braso. Isang perpektong joint lock technique. Aray! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco sa buong lugar. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ni Clara, ngunit hindi siya makagalaw. Sandali lang. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi ni Clara sa kalmadong boses. Ngunit ang kamay na nakahawak sa braso ni Marco ay puno ng lakas. Nagulat din ang ibang mga gangster. Ang kanilang leader ay napasuko ng isang babae. Bitawan mo. Bitawan mo si boss. Susugod sana ang isa sa kanila. Ngunit malamig na nagsalita si Clara. Isa-isa lang. Hintayin ninyo ang turn ninyo. Kasabay ng salitang iyon, lalo pang hinigpitan ni Clara ang pagpilipit sa braso ni Marco. Napaluhod si Marco. Ang mga tao sa paligid ay nakanganga habang pinapanood ang eksena. Isang ordinaryong tingnan na babae ay napasuko ang isang malaking lalaki sa isang iglap. Mga kababayan, ang nakikita ninyo ngayon ay self-defense, sabi ni Clara sa mga tao sa paligid. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit puno ng determinasyon. Sila ang unang nagbanta at nanakot, at tinangka nila akong saktan. Pinoprotektahan ko lang po ang aking sarili. Patuloy pa ring nagpupumiglas si Marco para makawala. Ngunit ang joint lock na natutunan sa Special Forces ay hindi basta-basta. Aray! Ang sakit! Natural lang na masakit. Ang iyong kasukasuan ay lampas na sa normal na posisyon nito. Kung gagalaw ka pa, baka tuluyan ka ng mapinsala. Ang paliwanag ni Clara ay parang isang medical lecture. Napakakalmado at eksakto. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isa sa mga kasamahan ni Marco ay biglang may kinuha sa kanyang baywang. Isang balisong na may habang 20 sentimetro. Bitawan mo si boss. Kung hindi, sasaksakin kita. Ang lalaking may hawak ng balisong ay si Jason Cruz, 28 taong gulang. Siya ay tauhan ni Marco at kilala sa kanyang marahas na ugali. Lasing na at may hawak pang patalim. Nagsigawan ang mga tao at nagsiatrasan. May balisong. Tumawag kayo ng pulis. Delikado. Ngunit ang ekspresyon ni Clara ay hindi nagbago. Sa halip, bumuntong hininga siya at nagsalita. Isang napakatangang desisyon. Lalo pang hinigpitan ni Clara ang pagpilipit sa braso ni Marco. Mas malakas na sigaw ang binitiwan ni Marco, kaya't lalong nag-init ang ulo ni Jason. Hoy! Saksakin talaga kita! Bitawan mo siya, sabi. Sa oras na naglabas ka ng patalim, hindi na ito simpleng away kundi isang kaso ng grave threats gamit ang deadly weapon, paliwanag ni Clara kay Jason. Sakop ito ng Revised Penal Code, Artikulo 202, Grave Threats at Artikulo 2025, Other Light Threats. Dahil gumamit ka ng patalim, pasok ito sa grave threats. Ang parusa ay hanggang 6 na taong pagkakakulong. Natigilan si Jason. Hindi niya maintindihan kung bakit kabisado ng babaeng ito ang mga batas. Ano? Anong pinagsasabi mo? Abogado ka ba? Hindi. Corrections officer ako. Sa isang salitang iyon ni Clara, tuluyang nagbago ang lahat. Nang marinig nila ang salitang corrections officer, nanigas ang mga mukha ng mga gangster. Ang mga corrections officer ay may espesyal na kahulugan para sa kanila. Sila ang mga kinatatakutan nilang tao sa loob ng kulungan.
lalo na ang mga babaeng opisyal na kilalang mas mahigpit pa kaysa sa mga lalaki. Corrections officer. Bulong ni Marco habang nakatingala kay Clara. Bigla siyang may naalala. Bilibid ka ba? Tama. 4 na taon na akong nagtatrabaho doon. Sa sagot ni Clara, namutla ang mukha ni Marco. Biglang bumalik ang alaala niya, 4 na taon na ang nakalipas. Noong 2018, nakulong si Marco sa Bilibid dahil sa kasong assault. Noong panahong iyon, may isang babaeng corrections officer doon na talagang kinatatakutan. Kilala siya sa tawag na Major Bakal ng mga preso. May taas na 5'5", bob cut ang buhok, at laging kalmado ang ekspresyon. Kamukhang kamukha ng babaeng nakahawak ngayon sa braso niya. Huwag mong sabihing, si Major Reyes ka? Nanginginig na tanong ni Marco. Tumango si Clara. Naaalala mo pala. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang tapang ni Marco. Naranasan niya mismo ang bagsik ni Clara noong nasa bilibid siya. Noon, palaban si Marco sa ibang mga guwardiya, pero kay Clara, hindi siya makakibo. Isang malamig na tingin lang mula sa kanya, lahat ng preso ay tumatahimik. Boss, kilala mo siya? Sino si Major Reyes? Tanong ni Jason na hindi pa rin maintindihan ang sitwasyon. Ngunit hindi makasagot si Marco. Pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa pagkakahawak ni Clara. Ibaba mo ang patalim, utos ni Clara kay Jason. Ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Ayoko! Bitawan mo si boss, ibababa ko to. Hindi pa rin naiintindihan ni Jason ang sitwasyon. Ngunit hirap na nagsalita si Marco. Jason, ibaba mo ang patalim. Ha? Boss, bakit po? Sabi ko, ibaba mo. Sa halos pasigaw na utos ni Marco, nagtaka si Jason. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito katakot ang reaksyon ng boss niya na kilala sa tapang. Ngunit nagsalita si Clara. Jason Cruz, tama? Tumpak na tinawag ni Clara ang pangalan ni Jason. Nagulat si Jason. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Jason Cruz. Tumpak na tinawag ni Clara ang pangalan ko. Noong 2021, nakulong ka sa bilibid ng 6 na buwan dahil sa pagnanakaw. Ako ang nag-aasikasong opisyal mo noon. Sa sinabing iyon ni Clara, namutla rin ang mukha ni Jason. Biglang bumalik ang alaala niya, 2 taon na ang nakalipas. Ang pinakakinatatakot babaeng corrections officer sa bilibid. Ang taong tinatawag na Major Bakal ng mga preso at kinatatakutan, hindi ngumingiti at walang patawad sa mga lumalabag sa patakaran. Nahulog ang balisong mula sa kamay ni Jason. Hindi niya namalayang nabitawan na pala niya ito. Bumalik ang takot na naramdaman niya noon nang makita si Clara. Ang 2 pang gangster ay nagsimula na ring maintindihan ang sitwasyon. Ang mga senior nila ay nanginginig sa takot. Mga boss! Babae lang yan, sabi ng pinakabata, si Paulo Dizon. Ngunit mabilis siyang sinigawan ni Marco. Tumahimik ka! Wala kang alam. Si Paulo ay 15 taong gulang at bago pa lang sa grupo. Hindi pa siya nakukulong, kaya wala siyang kaalam-alam kung sino si Clara Reyes. Mga boss, bakit tayo ganito? 4 tayo laban sa isa, reklamo ni Paulo, pero pinigilan siya ni Jason. Pau, manahimik ka na. Bakit po? Hindi ko maintindihan. Patuloy pa ring nagrereklamo si Paulo. Tiningnan siya ni Clara at nagsalita. Paolo Dizon, bata ka pa nga. Mukhang hindi mo pa alam kung paano tumatakbo ang mundo. Ano? Tinatawag mo akong bata? Magagalit na sana si Paolo. Binitawan ni Clara ang braso ni Marco at dahan-dahang tumayo. Nang makalaya si Marco, agad siyang lumayo kay Clara. Hawak-hawak niya ang kanyang braso habang pinagpapawisan ng malamig. Lahat kayo ay nagbanta at nanakot sa akin, sabi ni Clara habang tinitingnan silang 4. Lalo na si Jason Cruz na may hawak pang patalim. Pasok ito sa kasong grave threats. Puwede ko kayong ipablotter sa pulis ngayon din. Sa sinabi niyang iyon, nataranta ang mga gangster. Sila ang nanggulo. Pero ngayon, parang sila ang biktima. Pero alam niyo ba kung anong araw ngayon? Tanong ni Clara. Hindi sila makasagot.
Araw ng Kalayaan. Ang araw na lumaya ang ating bansa mula sa mga mananakop. Sa isang pagdiriwang para gunitain iyon, ginulo ninyo ang mga matatanda. Pabigat ng pabigat ang boses ni Clara. Ang ama ko ay isang veterano ng Marawi Siege. Isa siyang bayani na lumaban para sa bayan. At sa isang lugar na nagpaparangal sa mga tulad niya, nangyayari ang ganito. Tumango ang mga tao sa paligid. Sumasang-ayon sila sa sinasabi ni Clara. Patawad po. Patawad po talaga. Biglang yumuko ng malalim si Marco at humingi ng tawad. Alam niya ang bagsik ni Clara. Marco, nagulat si Jason. Ngunit nang makita niya ang desperadong tingin ni Marco, yumuko na rin siya. Nagkamali po kami. Patawarin niyo po kami. Ngunit si Paulo ay hindi pa rin matanggap ang sitwasyon. Mga boss, bakit kayo ganyan? Ano bang mali natin? Lumapit si Clara kay Paulo. Dahan-dahan, isang hakbang sa isang pagkakataon. Paolo Dizon, hindi mo pa rin ba talaga ako nakikilala? Naging malamig ang tingin ni Clara. Lumabas ang talas ng isang special forces. Kusang napaatras si Paulo. Nakaramdam siya ng panganib. Ngayon ko lang po kayo nakita. Kung ganoon, magpapakilala ako sa'yo. Kalmadong sabi ni Clara. Clara Reyes, 42 taong gulang, dating major ng Special Forces ng Philippine Army, nagretiro na. Kasalukuyang corrections officer sa New Bilibid Prison sa loob ng 4 na taon. Habang naririnig ito, nanigas ang mukha ni Paulo. Alam mo ba kung ano ang Special Forces? Ito ang elite unit ng Army. Sila ang responsable sa mga counter-terrorism operations at iba pang special missions. Napalunok si Paulo. Si Paulo, ang salitang Special Forces pa lang ay nakakatakot na. At alam mo rin siguro ang trabaho ng isang corrections officer? Nagbabantay kami sa mga taong tulad ninyo. Patuloy ni Clara. Sa loob ng 4 na taon, ang mga presong hinawakan ko ay umabot na sa 2,847. Sa bilang na iyon, walang ni isa ang nagtangkang lumaban sa akin. Sa sinabing iyon, kinabahan ang lahat ng gangster. Ramdam nila ang bigat ng presensya ni Clara. Bakit kaya walang lumaban? Tanong ni Clara, pero walang makasagot. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo, Paolo? Kung bakit? Sa sinabing iyon ni Clara, naramdaman ni Paulo ang kagustuhang tumakbo, ngunit nanigas ang kanyang mga paa at hindi makagalaw. Wag na po, okay na po. Wag niyo na pong ipakita, nagmamadaling sabi ni Paulo. Ngayon lang niya naintindihan ang kabigatan ng sitwasyon. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isa sa mga nanonood ang lumapit kay Clara. Excuse me po, kayo po ba si Major Clara Reyes? Ang nagsalita ay isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 60s. Nakasuot siya ng malinis na suit at mayroong medalya sa kanyang dibdib. Nang tingnan siya ni Clara, nagulat siya. General! Haha! Matagal na akong retirado pero general pa rin ang tawag mo sa akin. Ang lalaki ay si Ricardo de Leon, isang retiradong brigadier general. Siya ang dating commander ni Clara noong nasa special forces pa siya. General, bakit po kayo nandito? Dumalo rin ako sa pagdiriwang tapos nakita ko ang gulo. Hindi ko akalain na makikita kita rito, Clara. Ang pagdating ni General de Leon ay muling nagpabago sa sitwasyon. Lalong nang liit ang mga gangster. Clara, anong nangyari? Wala po ito, General. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Kalmado ang sagot ni Clara, ngunit matalas na tiningnan ni General de Leon ang sitwasyon. Itong mga to ang nanggulo sa'yo. General, okay lang po talaga. Sinubukan siyang pigilan ni Clara, ngunit hinarap ni General de Leon ang mga gangster. Magpakilala naman kayo. Ako si Ricardo de Leon, retiradong Brigadier General ng Philippine Army. Sa salitang general, lalong nanghina ang loob ng mga gangster. Nanginginig na nagsalita si Marco. Pasensya na po. Nagkamali po kami. Nagkamali? Anong nagawa ninyo? Mahinahong tanong ni General de Leon. Ramdam ang karisma ng isang militar. Naging bastos po kami kay Ma'am Clara. Ma'am Clara? Alam niyo ba kung sino talaga siya? Tanong ng general. Hindi makasagot si Marco. Ang babaeng ito ay disipulo ko na personal kong sinanay sa Special Forces.
Isa siya sa mga pambihirang babae na umabot sa ranggong major. Isang mahusay na sundalo, buong pagmamalaking pagpapakilala ng general kay Clara. Nagsilbi siya ng 15 taon sa Special Forces, ni minsan hindi gumawa ng problema, at laging modelong sundalo. Siya ang role model ng mga babaeng opisyal sa Special Forces. Lalong nang liit ang mga gangster, naintindihan na nila na isang napakalaking tao ang kanilang nakabangga at sa isang tulad niya, naging bastos kayo. Naging malamig ang boses ng general. General, okay na po talaga. Nakahingi na sila ng tawad. Sinubukan ni Clara na ayusin ang sitwasyon, ngunit nagpatuloy ang general. Clara, masyado kang mabait. Ang mga ganitong bagay ay hindi dapat pinalalampas. Pagkatapos ay nagsalita ang general sa mga gangster. Alam niyo ba kung anong araw ngayon? Araw. Araw po ng kalayaan, mahinang sagot ni Marco. Tama, araw ng kalayaan. Ginugunita natin ang araw kung saan ipinaglaban ng ating mga ninuno ang kalayaan ng bansa. Naging emosyonal ang boses ng general. Sa isang araw na tulad nito, anong ginawa ninyo? Sa isang mapayapang pagdiriwang, ginulo ninyo ang mga matatanda at binastos pa ang isang taong nagsilbi sa bayan. Yumuko ang mga gangster. Naramdaman na nila ang kanilang pagkakamali. Pasensya na po talaga. Sabay-sabay na humingi ng tawad ang apat. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Mula sa entrada ng parke, dumating ang mga pulis. Mukhang may tumawag na. May nag-report po. Anong nangyayari dito? Lumapit ang dalawang pulis. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Dumating na ang pulis. Ano nang mangyayari? Hulihin na kaya yung mga yon? Nagkatinginan si Clara at si General De Leon. Naging komplikado ang sitwasyon. Lumapit ang pulis kay Clara. Ayon po sa report, may mga lalaking may patalim na nananakot sa isang babae. Kayo po ba ang biktima? Saglit na nag-isip si Clara. Sa mata ng batas, siya ang biktima. Ngunit naayos na ang sitwasyon. Officer, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tinawag ni Clara ang pulis sa isang tabi at tahimik na ipinaliwanag ang kanyang pagkatao at ang sitwasyon. Samantala, balisa ang mga gangster. Lalo na si Jason na may hawak ng patalim, namumutla na. Boss, makukulong ba tayo? Nanginginig na tanong ni Paulo. Ewan ko, nakasalalay na lahat kay Major Reyes. Sagot ni Marco habang nakatingin kay Clara. Ang kanilang kapalaran ay nasa kamay na ni Clara. Pagkatapos kausapin ang pulis, bumalik si Clara. Tiningnan siya ng mga gangster na may kaba. Officer, ako na po ang bahala. Sa sinabi ni Clara. Tumango ang pulis. Sige po, ma'am. Bilang corrections officer, alam niyo na po ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Kung may problema, tawagan niyo lang kami. Umalis ang mga pulis at hinarap ni Clara ang mga gangster. Oras na para pagdesisyonan ang kanilang kapalaran. Mga Ginoo, nagsalita si Clara. Naghintay sila ng walang kibo. Sa batas, lahat kayo ay maaaring maparusahan. Pananakot, panggugulo, at paggamit ng patalim. Marami kayong kaso. Lalong nanigas ang mga mukha ng mga gangster. Ngunit, araw ng kalayaan ngayon, patuloy ni Clara. Ang araw na ito ay binuo ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Bilang paggalang sa diwang iyon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Hindi makapaniwala ang mga gangster. Hindi parusa, kundi pagkakataon. Pero may kondisyon. Naging seryoso ulit ang boses ni Clara. Una, humingi kayo ng formal na tawad sa lahat ng mga lolo at lola na naririto ngayon. Agad na tumango si Marco. Pangalawa, sa loob ng isang taon, tuwing unang Sabado ng buwan, sasali kayo sa meal delivery program para sa mga senior citizen na inoorganisa ng Manila City Hall. Sa kondisyong ito, nagulat ang mga gangster. Hindi kulungan, kundi community service. Pangatlo, padadalhan ninyo ako ng text message ng inyong report pagkatapos ng bawat volunteer work. Ibibigay ko ang numero ko. Patuloy ni Clara. At panghuli, kung hindi ninyo tutuparin ang pangakong ito o uulitin ninyo ang ganitong gulo, sa pagkakataong iyon, ay wala nang atrasan,
idedemanda ko kayo. Nagkatinginan ang mga gangster. Taliwas ito sa inaasahan nila. Sigurado po kayo? Maingat na tanong ni Marco. Hindi ako sigurado. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Naniniwala akong kaya ninyong magbago. Sa sinabi ni Clara, namula ang mga mata ni Marco. Wala pang taong naniwala sa kanila noon. Salamat po. Maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Marco. Sumunod na rin ang iba pa. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Sandali lang po, biglang nagsalita si Paulo. Tiningnan siya ng mga kasamahan niya nang may pagtataka. Pau, anong ginagawa mo? Mabilis na pigil ni Marco, ngunit nagpatuloy si Paulo. Hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan naming mag-community service? Tiningnan ni Clara si Paulo. Isang bata na hindi pa rin natututo. Paulo, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang alin po, ano po bang malaki naming kasalanan? Sa sinabi ni Paulo, nataranta ang ibang gangster. Ang sitwasyong naayos, na ay ginugulo na naman niya. Pao, manahimik ka na. Sigaw ni Jason, pero hindi tumigil si Paulo. Hindi po. Hindi ko matanggap. Ano bang malaking nagawa namin para matakot tayo sa isang corrections officer? Napabuntong hininga si Clara. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang batang naligaw ng landas. Paolo Dizon. Huling tanong ko na ito. Tinatanggihan mo ba ang alok ko? Opo. Ayokong mag-community service. Sa matigas na pagtanggi ni Paulo, nawalan ng pag-asa ang ibang gangster. Napailing na lang si General De Leon. Isang hangal na bata. Tahimik na tumango si Clara. Kung ganoon, iba ang magiging proseso para sa'yo. Kinuha ni Clara ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Hello, police station po? Opo, ako po si Corrections Officer Clara Reyes. Magre-report po ako ng kaso ng pananakot at panggugulo. Namutla ang mukha ni Paulo. Biglang naging seryoso ang sitwasyon. Teka, lang po. Mabilis na iwinagayway ni Paulo ang kanyang kamay, ngunit nagpatuloy si Clara sa pakikipag-usap. Opo, ang suspek po ay si Paulo Dizon. 25 anyos. Nandito po siya sa lokasyon ngayon. Hindi po. Sorry po. Nagkamali po ako. Umiiyak na humingi ng tawad si Paulo, ngunit huli na ang lahat. Opo, pakisundo na lang po siya agad. Ang lokasyon po ay Major Reyes, parang awa niyo na po. Isang pagkakataon pa, pakiusap ni Marco para kay Paulo. Pasensya na, pero iisa lang ang pagkakataon, matigas ang boses ni Clara. Si Paulo mismo ang tumanggi sa pagkakataong iyon. Hayaan na nating ang batas ang humusga. Ilang minuto lang, dumating ulit ang police car. Si Paulo ay tuluyan ng inaresto. Pinanood ng 3 natirang gangster ang eksena at lubos na nagsisi. Naintindihan nila na muntik na rin silang mapunta sa ganoong sitwasyon. Nang mawala na ang police car na may sakay na si Paulo, ang 3 natira ay tuluyan ng nawalan ng loob. Ano na po ang gagawin namin? Nanginginig na tanong ni Marco. Kalmado silang tiningnan ni Clara. Gawin ninyo ang napagkasunduan. Una, humingi kayo ng tawad sa mga matatanda. Tumango si Marco at lumingon sa paligid. Nakatingin sa kanila ang mga matatandang dumalo sa pagdiriwang. Lolo, Lola, pasensya na po talaga, yumuko ng malalim si Marco. Patawarin niyo po kami sa panggugulo namin sa sagradong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ipinapangako po namin na hindi na ito mauulit. Yumuko rin si Jason at ang isa pa. Ilan sa mga matatanda ay tumango. Mga iho, mukhang tunay naman ang pagsisisi ninyo, kaya't patatawarin namin kayo ngayon, sabi ng isang lolo na may malumanay na boses. Nakasuot siya ng medalya ng isang veterano ng Marawi. Salamat po, maraming salamat po. Lalong yumuko ang mga gangster. Ngunit sa sandaling iyon, kinausap ng lolo si Clara. Ineng, napakahusay ng pag-ayos mo sa sitwasyon. Mas mahirap magbigay ng pagkakataon kaysa magparusa. Wala po iyon. Ginawa ko lang po ang tama, sagot ni Clara. Naglingkod ka ba sa militar? Ang pananalita mo at tindig ay hindi pangkaraniwan. Sa tanong ng lolo, sumagot si Clara. Opo,
Nagsilbi po ako sa Special Forces ng Army sa loob ng 15 taon. Special Forces. Ganoon pala. Noong kabataan ko, nagsundalo rin ako. Ang Special Forces ay isang mahusay na unit. Humanga ang lolo. Noong giyera sa Marawi, malaki ang naitulong sa amin ng mga Special Forces, mga taong dapat pasalamatan. Habang naririnig ang usapang ito, lalong natahimik ang mga gangster. Naintindihan na nila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Lumapit si General De Leon kay Clara. Clara, saludo ako sa'yo. Marami akong natutunan. Hindi po, General. Malayo pa po ang lalakbayin ko. Sagot ni Clara, ngunit tunay na humahanga ang General. Saan mo natutunan ang ganitong paraan ng pag-areglo? Natutunan ko po habang nagtatrabaho bilang corrections officer na mas epektibo ang rehabilitasyon kaysa sa parusa. Tumango ang General sa sinabi ni Clara. Talagang disipulo kita. Alam mong hindi laging dahas ang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa isang sulok ng parke, isang babae sa kalagitnaan ng kanyang edad ang tumatakbo habang umiiyak. Paolo! Nasaan ang anak ko? Si Paolo. Ang babae ay ina ni Paolo. May nagbalita siguro sa kanya na dinala sa presinto ang anak niya. Nasaan ang anak ko? Sino ang nag-report sa kanya? Umiiyak na sigaw ng ina ni Paolo. Nataranta ang mga tao. Nabulibagasan na lagabasan na lagagasan na lagagasan. Tiningnan ni Marco si Clara. Hindi niya alam ang gagawin. Lumapit si Clara sa ina ni Paolo. Ginang, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Ikaw ba ang nag-report sa anak ko? Galit na tanong ng ina ni Paolo. Halo-halong galit at lungkot ang nasa kanyang mukha. Opo. Ako po ang nag-report. Tapat na sagot ni Clara. Lalong kumunot ang noo ng ina ni Paolo. Bakit? Bakit mo ginawa iyon sa anak ko? Bata pa siya. Ginang, ilang taon na po ang anak ninyo? 15. Wala pa siyang muwang kaya nagkakamali. Sa sagot ng ina ni Paolo, napabuntong hininga si Clara. Sa edad na 25, nasa sapat na gulang na po siya. Dapat na niyang panagutan ang kanyang mga kilos. Pero unang pagkakamali niya lang ito, sobra naman yata yan. Umiiyak na sabi ng ina ni Paolo. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Marco. Ginang, pasensya na po, pero hindi po ito ang unang beses ni Paolo. Ano? Simula nang sumali si Paolo sa grupo namin, marami na siyang ginawang katulad nito, pag-amin ni Marco. Nagulat ang ina ni Paolo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nanggugulo sa kalye? Nangingikil ng pera? Si Paolo po ang pinakamalala sa amin. Pati si Jason ay nagsabi na rin ng totoo. Hindi na sila maaaring magsinungaling pa. Muntik nang matumba ang ina ni Paolo. Ngayon lang niya nalaman ang tunay na pagkatao ng kanyang anak. Hindi magagawa ni Paolo yan. Ginang. Inilagay ni Clara ang kanyang kamay sa balikat ng ina ni Paolo. Hindi pa po huli ang lahat. Maaari pa nating gabayan ang anak ninyo sa tamang landas. Paano? Nasa presinto na siya. Tutulungan ko po kayo. Sa sinabing iyon ni Clara, nag-angat ng tingin ang ina ni Paolo. Talaga? Tutulungan niyo kami? Opo. Pero may kondisyon. Seryosong sabi ni Clara. Kailangang tunay na magsisi ang anak ninyo at mangakong magbabago at kailangan niyo rin pong tumulong. Tumango ang ina ni Paolo. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kinuha ni Clara ang kanyang cellphone at tumawag. Hello. Ako po yung nag-report kanina. Si Corrections Officer Clara Reyes. Bilang biktima, mayroon po sana akong isang hiling bago ninyo simulan ang investigasyon. Makalipas ang 30 minuto, bumalik si Paolo mula sa presinto. Namumutla at namamaga ang mga mata. Ma, niyakap ni Paolo ang kanyang ina habang umiiyak. Niyakap din siya ng kanyang ina. Anak, totoo bang ginawa mo ang mga iyon? Sorry po, ma. Sorry po talaga. Tunay na paghingi ng tawad ni Paolo. Narinig niya sa presinto ang lahat ng kanyang kasalanan. Lumapit si Clara kay Paolo. Paolo, ito na ang huling pagkakataon mo. Opo, naiintindihan ko po. Iba na si Paolo ngayon.
Ang ilang oras sa presinto ay nagpabago sa kanya. Pareho kayo ng kondisyon ng mga kasama mo. Isang taong community service, buwanang report. At hinding-hindi na uulit. Opo, susundin ko po lahat. Yumuko ng malalim si Paulo. Yumuko rin ang kanyang ina kay Clara. Maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa anak ko. Walang anuman. Ang mahalaga ay ang mga susunod na hakbang, sabi ni Clara habang nakatingin kay Paulo. Mayroon ka bang gustong gawin sa buhay? Pangarap? Ako. Gusto ko po sanang magluto. Mahinang sagot ni Paulo. Magluto? Opo. Bata pa lang po, mahilig na akong tumulong kay mama sa kusina. Gusto ko sanang magkaroon ng restaurant balang araw. Napangiti si Clara sa narinig. Magandang pangarap yan. Kung ganoon, habang nagvo-volunteer ka sa meal delivery, bakit hindi ka rin mag-aral magluto? Talaga po? Posible po ba yon? May programa ang TESDA sa ilalim ng Manila LGU para sa culinary training. Ire-refer kita. Sa alok ni Clara, nagningning ang mga mata ni Paulo. Ngayon lang siya nakaramdam ng pag-asa. Lumapit si Marco kay Clara. Major Reyes. Kami po, puwede rin po ba kaming matuto ng iba? Ano bang gusto ninyong gawin? Hindi ko po alam. Ito lang po ang alam kong gawin buong buhay ko. Tapat na sabi ni Marco. Okay lang yan. Dahan-dahan nating hahanapin. Simulan muna natin sa community service. Pagpapalakas loob ni Clara. Pero paano po kung umalis kami sa grupo? Hindi po ba kami guguluhin? Nag-aalalang tanong ni Jason. Hindi madaling umalis sa isang gang. Ako na ang bahala dyan. Sa pagkakataong ito, si General De Leon ang nagsalita. May kilala akong social welfare organization. May programa sila para sa mga taong tulad ninyo. Talaga po? Oo. Para ito sa mga taong gustong magbagong buhay. Mayroon silang vocational training at job assistance. Nagliwanag ang mga mukha ng mga gangster. Ngayon lang sila nakakita ng bagong pag-asa. Salamat po. Maraming salamat po. Yumuko ng malalim ang apat kay Clara at sa general. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang nangyayari sa pagdiriwang. Excuse me, sandali lang po. Isang batang babae ang tumatakbo papalapit. May hawak siyang smartphone. Mayroon po bang nag-video sa nangyari kanina? Ang babae ay isang reporter mula sa isang local online news. May nag-tip sa kanya kaya siya pumunta. Ako po si Angela Santos, reporter ng Balitang Maynila. Gusto ko po sanang mag-interview tungkol sa nangyari. Sa pagdating ng reporter, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nataranta ang mga gangster. Reporter? Lalabas ba tayo sa balita? Nag-aalalang tanong ni Marco. Nagsalita si Clara kay Angela. Miss, personal na bagay po ito. Hindi na po siguro kailangang ibalita. Hindi po. Dapat malaman ng publiko ang ganitong kabutihan. Masigasig na sabi ni Angela, isang corrections officer na nagre-rehabilitate ng mga miyembro ng gang. Ang ganitong kuwento ay magbibigay inspirasyon sa lipunan. Nabalisa si Clara. Ayaw niyang mapunta sa kanya ang atensyon. Miss, gusto ko po sanang tahimik na lang itong ayusin. Pero ang mga ganitong kuwento po ay nagbibigay ng pag-asa. Puro na lang negatibong balita ang naririnig natin. Patuloy na pangungumbinsi ng reporter, ngunit nagsalita si Marco. Miss, ayaw po naming lumabas sa balita. Bakit po? Maganda naman ang pagbabago ninyo. Kapag nalaman po ng mga pamilya namin, baka mahirapan po sila. Sa tapat na sinabi ni Marco, nag-isip ang reporter. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang tao ang dumating. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa niyo rito? Isang magaspang na boses ang narinig at dumating ang isang maskuladong lalaki sa kalagitnaan ng kanyang edad. May mga tattoo sa leeg at braso at nakasuot ng mamahaling suit. Namutla ang mga mukha ni na Marco at ng iba pa. Boss, ang lalaki ay si Ricardo Boss Rick Gomez, isang mataas na miyembro ng kanilang organisasyon. Siya ang direktang boss ni Marco. Oy, Marco, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo makontak? Galit na tanong ni Boss Rick.
Pagkatapos ay nakita niya si Clara at General De Leon at kumunot ang noo. Sino tong mga to? Biglang naging tensyonado ang sitwasyon. Nagsimulang kabahan ang mga tao sa paligid. Kalmadong tiningnan ni Clara si Boss Rick. Magandang hapon po. Ako po si Corrections Officer Clara Reyes mula sa Bilibid. Corrections Officer? Bakit may guwardiya ng kulungan dito? Maingat na tanong ni Boss Rick. Nagkaroon lang po ng maliit na hindi pagkakaunawaan, pero naayos na po, mahinahong paliwanag ni Clara. Hindi pagkakaunawaan? Anong klaseng hindi pagkakaunawaan? Tiningnan ni Boss Rick si Marco ng masama. Hindi makapagsalita si Marco. Simpleng bagay lang po. Naayos na. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Sinubukan ni Clara na pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit hindi basta-basta sumuko si Boss Rick. Hoy, Marco, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Dahil sa pressure, napilitang magsalita si Marco. Nagkamali po kami. Ha? Pero maayos po kaming tinrato ni Ma'am Clara. Nagkamali? Anong pagkakamali? Patuloy na tanong ni Boss Rick. Sa puntong iyon, nagsalita si General De Leon. Ako na ang magpapaliwanag. Sa matikas na tindig ng general, natigilan si Boss Rick. Sino po kayo? Ricardo De Leon, retiradong Brigadier General ng Philippine Army. General, nagulat si Boss Rick. Ang pagiging militar pa lang ay nakakakaba na. General pa, ang mga tauhan mong ito ay nanggulo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, pero maayos silang tinuruan ng leksyon ni Ma'am Clara. Sa paliwanag ng general, lalong nataranta si Boss Rick. Gaganoon po ba? Mabuti naman po kung ganoon. Ako na po ang hihingi ng paumanhin. Biglang naging magalang si Boss Rick. Naramdaman niyang hindi biro ang mga kaharap niya. Nakatanggap na kami ng paumanhin, sabi ni Clara. Pero may isa lang po kaming hiling. Sabihin niyo lang po, kinakabahang sagot ni Boss Rick. Ang mga taong ito ay sasailalim sa isang taong community service. Sana po ay huwag silang hadlangan ng organisasyon ninyo. Sa hiling ni Clara, nag-isip si Boss Rick. Ngayon lang mangyayari na sasali sa community service ang mga miyembro niya. Community service po? Opo. Paghahatid ng pagkain sa mga matatanda. Tuwing Sabado. Posible po ba yan? Nag-aalangang tanong ni Boss Rick, ngunit nagsalita si General De Leon. Magandang bagay yan, hindi ba? Gaganda pa ang imahe ng organisasyon ninyo. Imahe? Sa panahon ngayon, mahalaga ang social responsibility. Hindi ba't dapat na ring magbago ang organisasyon ninyo? Natahimik si Boss Rick sa sinabi ng general. Ngunit sa sandaling iyon, naglakas loob si Marco. Boss, gusto po talaga naming gawin. Ano? Marami po kaming natutunan sa nangyari. Gusto po naming maging mabuting tao. Sa tapat na sinabi ni Marco, tumango ang iba pa. Ganoon din po kami. Hindi na po pwedeng ganito. Sumang-ayon din si Jason. Nagtaka si Boss Rick. Ngayon lang niya nakitang ganito ang kanyang mga tauhan. Seryoso ba kayo dyan? Opo, boss. Seryoso po. Gusto nyo talagang mag-community service? Opo. Sabay-sabay na sagot ng apat. Nag-isip sandali si Boss Rick at nagdesisyon. Sige. Gawin nyo. Talaga po? Oo. Pero may kondisyon. Tiningnan ni Boss Rick si Clara. Kapag gumawa sila ng problema, tawagan nyo rin po ako. Ako ang mananagot. Nagulat si Clara. Taliwas ito sa inaasahan niyang reaksyon. Sigurado po kayo? Opo. Sa totoo lang, marami rin akong iniisip nitong mga nakaraang araw, tapat na sabi ni Boss Rick. Kung tama pa ba ang ganitong klaseng pamumuhay? Kung magbabago sila? Siguro dapat magbago na rin ako. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Isang lider ng gang na nagsasabi ng ganito. Boss, baka gusto niyo ring sumama? Maingat na alok ni Marco. Ako? Opo. Sabay-sabay tayong mag-community service at magsimula ng bago. Nag-isip sandali si Boss Rick at napangiti. Sige, subukan natin. Sa desisyon ni Boss Rick, tuluyang nagbago ang lahat. Pati leader ng gang ay sasali na sa community service. Namangha ang mga tao sa paligid. Isang himala, sabi ng reporter na si Angela. Ito, dapat talagang ibalita.
Isang napakagandang kwento, ngunit nanatiling maingat si Clara. Miss, kailangan din nating protektahan ang kanilang privacy. Sana po ay huwag nang palakihin. Kung ganoon po, anonymous na lang. Ang espesyal na paraan ng rehabilitasyon ng isang corrections officer. Ganoon po. Sa suhestiyon ng reporter, nag-isip si Clara. Anong sa tingin ninyo? Tanong niya sa grupo. Susunod po kami sa desisyon ninyo, Major. Sagot ni Marco. Kung lalabas po sa balita, makakatulong po ba ito sa iba? Tanong ni Paulo. Maaari. Ang mga taong nasa parehong sitwasyon ay maaaring magkaroon ng pag-asa. Sagot ni General De Leon. Kung ganoon, isulat niyo po, desisyon ni Boss Rick. Maganda sigurong ipakita na kaya rin naming magbago. Tumango si Clara. Sige, pero bawal ang tunay na pangalan. Siyempre po, tuwang-tuwang nagsimulang magsulat si Angela. Ngunit sa sandaling iyon, isang anunsyo ang narinig mula sa stage. Magsisimula na po ang programa para sa Araw ng Kalayaan. Inaanyayahan po ang lahat na bumalik sa kani-kanilang upuan. Nagsimulang maglakad ang mga tao papunta sa stage. Aalis na rin sana si Clara. Major Reyes. Tawag ni Marco kay Clara. Maraming salamat po. Binago niyo po ang buhay namin. Hindi pa tayo nagsisimula. Ang hinaharap ang mas mahalaga. Nakangiting sagot ni Clara. Tuparin ninyo ang pangako. Tuwing Sabado, community service, buwanang report. At hinding-hindi na uulit. Opo, pangako po. Tumango ang 5 lalaki. Kung may problema kayo, tawagan niyo lang ako. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Inabot ni Clara ang kanyang business card. Maraming salamat po, umiiyak na sabi ni Paulo. Ngayon lang po may naniwalang tao sa akin. Naniniwala akong kaya ninyong maging mas mabuting tao. Sa pagpapalakas loob ni Clara, lalong naantig ang grupo. Nagsimula na ang programa sa stage. Iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at umalingaw-ngaw ang lupang hinirang. Sumabay si Clara sa pag-awit kasama ang grupo. Taimtim din silang umaawit. Pagkatapos ng programa, nagsimula nang umuwi ang mga tao. Major, isa na lang pong huling tanong, maingat na sabi ni Marco. Ano yon? Bakit niyo po kami tinulungan? Pwede niyo naman po kaming pinarusahan. Nag-isip sandali si Clara at sumagot. Naalala ko kasi ang sinabi ng tatay ko. Ang tatay niyo po? May sinabi siya noong nasa Marawi Siege siya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paggapi sa kaaway, kundi ang gawin siyang kakampi. Lubos na naantig ang grupo. Maaari ko kayong ituring na kaaway. Pero naisip kong mas maganda kung gagawin ko kayong kakampi. Kakampi! Bulong ni Boss Rick. Oo, mula ngayon, magkakasama tayong bubuo ng isang mas magandang lipunan. Tumango ang lahat sa sinabi ni Clara. Nagsimula nang lumubog ang araw. Papalipas na ang araw ng kalayaan. Sige na, umuwi na kayo. At bukas, magsimula kayo ng may bagong pag-asa. Sa huling paalam ni Clara, yumuko ng malalim ang grupo. Maraming salamat po. Pagkaalis nila, sinabi ni General De Leon kay Clara. Clara, ipinagmamalaki kita. Simula pa lang po ito, General. Pero isang magandang simula. Ito ang tunay na rehabilitasyon. Naghiwalay na rin sila ng landas. Makalipas ang 6 na buwan, sa opisina ni Corrections Officer Clara Reyes, sa Bureau of Corrections, may isang espesyal na kahon. Nakasulat dito ang kahon ng pag-asa. Puno ito ng mga sulat mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ma'am Clara, tulungan niyo rin po kami. Gusto ko pong magbago. Paano po? Sana po magkaroon din ng ganitong programa sa lugar namin. Araw-araw, dumarating ang mga sulat na humihingi ng tulong. Isa-isang binabasa at sinasagutan ni Clara ang mga sulat. Tok-tok. May kumatok sa pinto. Pasok. Major. Isang pamilyar na boses. Pumasok sina Marco, Jason, Paulo, at Boss Rick. Oh, kayo pala. Anong meron? May espesyal po kaming balita. Nakangiting sabi ni Marco. Anong balita? Nakatapos na po si Paulo sa culinary school. Talaga? Tuwang-tuwang tiningnan ni Clara si Paulo.
Opo, at nakakuha na rin po ako ng trabaho sa isang Filipino restaurant, buong pagmamalaking sabi ni Paulo. Congratulations! Natupad mo na ang pangarap mo. Dahil po sa inyo, Major, maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Paulo. At may isa pa pong balita, sabi ni Jason. Pumasa po ako sa TESDA certification exam sa IT. Wow, ang galing! Maaari na po siguro akong mag-apply sa office work. Puno ng pag-asa si Jason. Lahat kayo ay nagsikap talaga. Tuwang-tuwa si Clara. Hindi lang po kami, pati po. Yung mga bagong sali ay maayos din, report ni Marco. Ngayong buwan, mahigit 3 na po ang sumali sa community service. 3? Opo. At marami na ring nagtatanong mula sa ibang lugar. Sabi ni Boss Rick, sa Cebu, Davao, Baguio, gusto rin daw nilang gumawa ng ganitong programa. Nagulat si Clara, hindi niya akalain na lalaki ng ganito ang isang maliit na simula. Nakakabilib, isang maliit na bagay lang, pero hindi po ito maliit na bagay. Ito po ang nagpabago sa buhay namin. Tapat na sabi ni Marco. Tama. Kung hindi po dahil sa inyo, Major, baka hanggang ngayon, hindi na natapos ni Jason ang sasabihin. Ayaw na niyang isipin. Ngayon, kami na rin po ang nakakatulong sa iba. Buong pagmamalaking sabi ni Paulo. Noong nakaraang linggo, ikinuwento namin ang karanasan namin sa isang bagong miyembro at nakinig po siya ng mabuti. Salamat sa inyo. Maaasahan ko kayo. Pasasalamat ni Clara. Kami po ang dapat magpasalamat. Tumunog ang cellphone ni Clara. Si General De Leon ang tumatawag. Hello, General. Clara, napanood mo ba ang TV? Anong TV po? Nasa GMA News ngayon ang kuwento nyo. Po? Dali-daling binuksan ni Clara ang TV sa opisina. Totoo nga, ipinapalabas ang kanilang kuwento. Ang espesyal na paraan ng rehabilitasyon ng isang corrections officer, lumalaganap na sa buong bansa. Kasabay ng sinabi ng news anchor, ipinakita ang mga mukha ni Clara at ng mga volunteers. Wow! Nasa TV tayo. Manghang-mangha ang mga volunteers. Mukhang malalaman na talaga sa buong bansa, sabi ni Clara, na may halong pag-aalala at pagmamalaki. Major, mas marami na po tayong matutulungan ngayon. Puno ng pag-asang sabi ni Marco. Oo nga. Isang magandang bagay. Muling bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang director ng Bureau of Corrections. Officer Reyes. Good job. Director, tumawag ang Department of Justice. Gusto nilang palawakin ang rehabilitation program mo sa lahat ng correctional facilities sa bansa. Nagulat si Clara. Sa buong bansa po? Oo, isang napakagandang tagumpay. Congratulations. Sa pagbati ng direktor, napuno ng saya ang opisina. Salamat po, pero hindi ko po ito ginawang mag-isa. Tiningnan ni Clara ang mga volunteers. Kasama ko po sila. Tama. Tagumpay ninyong lahat ito. Pinasalamatan din ng direktor ang mga volunteers. Palubog na ang araw. Ang ganda ng tanawin sa labas ng bintana. Lahat kayo, salamat sa inyong pagsisikap. Huling sabi ni Clara. Kami po ang dapat magpasalamat. Binigyan niyo po kami ng bagong buhay. Ang buhay ay laging maaaring simulan muli. At pinatunayan ninyo iyan. Tumango ang lahat sa sinabi ni Clara. Magpatuloy tayong magkakasama. Opo, syempre. Masiglang sagot ng mga volunteers. Nang gabing iyon, naupo si Clara sa harap ng litrato ng kanyang ama. Itay, ang tunay na tagumpay ay ang gawing kakampi ang kaaway. Tila nakangiti ang kanyang ama sa litrato. Ngayon, kasama ang mas maraming tao, gagawa po kami ng pag-asa, kasabay ng pangako ni Clara, isang bagong umaga ang sumisikat, ang mga kwento ng pag-asa na umuusbong sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsimula ito sa isang maliit na pagkikita sa araw ng kalayaan, ngunit ngayon ay naging isang malaking alon na nagpapabago sa buhay ng maraming tao. Ang kwento ni Clara at ng mga volunteers ay magpapatuloy. Ngayon, bukas, at sa mga darating pang araw. Ang tunay na rehabilitasyon ay nagsisimula hindi sa parusa, kundi sa pag-asa. At ang pag-asang iyon,
na nagsimula sa maliit na katapangan ng isang tao ay nagiging isang malaking puwersa na nagpapabago sa mundo. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang sa dulo. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapuno kayo ng magagandang kapalaran.